Muntik ng masok ka. Ito si Madam Malutikia mga kababayan sa sinabi ni Ngagba na ito rang pandadawit sa kanyang pangalan mga kababayan dito sa isyu ng kurakutan. Ay pamumulitin ka lang. Kayong nagbibintang kay BBM na kurakot siya. Isa lang daw itong laro ng politika. Sinisiraan lang daw ninyo siya mga kababayan dahil gusto ninyong dungisan ang kanyang pangalan para bumantot mga kababayan ang kanyang political career. At isa nga sa pinagbibintangan ni Bangag mga kababayan na ang nanguna sa paninira sa kanyang pangalan ay itong si VP Sara. Palagi daw siyang inaatake mga kababayan na as if etong mga kurakutan na nangyayari sa ating bansa ay guni-guni lang. Ano bang ini-imply nitong si Bangag mga kababayan? Na itong issue ng kurakutan ngayon sa ating bansa ay pamumulitika lamang na ang katotohanan ay wala namang nawalang pera at wala namang kurakot mga kababayan kundi lahat ng ito ay paninira. Kaya mga kababayan, umalma si Malutikia. Panoorin niyo po ha. Pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte. Kasi si VP Inday. Pati si VP Inday mga kababayan parang napakamot ulo. Ano bang kabangagan ito? Lord. Sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na confident siya mga kababayan na hindi daw aabot sa kanyang bakuran. Dahil malinis daw siya mga kababayan eh. Lord. Coming from the mouth of Marcos mga kababayan. Wala na siyang bahid ng korupsyon. Lord. Hindi maililink sa kanya at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo pero para dapat itago kay Vice President Sara Duterte para nakakapagtataka lang na ganun ka kampante ganito ka confident alam na niya mga kababayan ang resulta ng ICI. Hindi pa nag-umpisa mga kababayan na alam na ni Bangag na wala akong kinalaman dyan, hindi yan naabot sa akin. Dahil para sa kanya mga kababayan, siya na ang tuburan ng kalinisan. Papunta na nga sila sa paputi. Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi una ang ICI, creation yan ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94. Oo nga mga kababayan. Si BBM mismo ang nagtatag niyan. Executive order. Under sa Office of the President mga kababayan. Sino bang baliw mga kababayan ang magtatag ng ganyang mga ahensya tapos only to know later on ikaw ang bibitagin nila? Natural, di ba? Kaya nga lokohan mga kababayan ang ICI na yan. Yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define doon sa EO 94. So, from the outset, nung EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung budget, pinanggalingan ng pondo. At isa pa mga kababayan, isa pa. Lahat ng Diyos ko Lord, kahit sino magtanong mga kababayan, tanungin mo, kahit sino dyan, naniniwala ba kayo na walang kinalaman si Bangag dyan sa kurakutan na nangyayari ngayon? Walang maniniwala mga kababayan na walang kinalaman si BBM dyan. Ulo lang ang mag-deny na walang kinalaman itong si Ngagba sa kurakutan sa ating bansa. No, yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maanomalya. Maanomalya? 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations noong 2024, 2025, na wala ang unprogrammed, grabe naman ang insertions. No? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa'yo? No? Ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Confident. Hindi yan naabot sa akin.
Alam ko yan eh. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman na nalabas lahat yung mga for later release. Pero even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na, wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang kinakasuhan na politiko. Wala pa, no? Nag-umpisa na yung... Yan lang din mga kababayan, wala pa ni isang nakasuhan. Diyos ko Lord. Nagsitakasan na nga mga kababayan, tapos eto si Tambaluslos ngayon, nagsakit-sakitan na. Ang sabi, postpone muna yung hearing ko dahil may sakit ako. Pa-check up muna ako. O sabi ni Tambaluslos mga kababayan, Diyos ko Lord. Anong sakit mo sa utak, Tambaluslos? Hearing, no, na yung sa korte, wala tayong nakikitang politikong nakulong. So, sa tingin ko, kung gaganunin niya yung... Alam nyo kung sino pang unang nakulong mga kababayan? Yung ibang nagrarally laban sa mga kurakot na galit. Yun pa nakulong una. Yung proseso, talagang... Tapos yung mga vlogger mga kababayan na nagreklamo. Tapos yung mga former official ng AFP, PNP na nagsasalita mga kababayan. Tinakot pa, natatanggalan ng pension. Taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. Itong mga kawatan sa gobyerno, tuloy ang ligaya, walang nakukulong. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga maanumalyang flood control projects. Ito mga kababayan, itong issue daw ng corruption mga kababayan is pamumulitika lang daw, intriga lang. Sabi niya, politically motivated. Politically motivated. So meaning, tanggalin mo ang aspeto ng pamumulitika, walang nangyayaring corruption. Animal. Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Oo, Jason, tama. Yung ang dali mong sabihin lahat na politically motivated. Pamumulitika lang ito eh. Yan ang sabi talaga ni BBM mga kababayan. Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader... Eto mga kababayan, ang politically motivated mga kababayan, yung nag-iimbento ka. Kagaya ng kina VP Sara o nag-iimbento sila mga kababayan dyan sa issue ng confidential fund. Pero eto ngayon issue ni BBM mga kababayan sa corruption under his administration. Imbento pa ba ito? Nakita na nga natin mga kababayan, bumungad na sa ating mukha yung mga ghost projects mga kababayan at paano binaboy mga kababayan ang kaba ng bayan. Hindi na ito imbento. Hindi na ito pamumulitika mga kababayan. Lahat ng ito nangyari under the Marcos administration sa pamumuno ni BBM. I will say it's politically motivated. Nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yon na hindi politically motivated yan. Pero from the beginning... Kagaya lang yan mga kababayan sa laging sinasabi ni Clark Castro. Anong laging depensa nila kapag nako-corner na sila mga kababayan? Fake news! Other term lang nila mga kababayan. Dahil hindi na nila magagamit ang fake news paulit-ulit. Parang, sige, ano bang ibang term sa fake news? Politically motivated yan! Hindi totoo. Pamumulitika lang, Diyos ko Lord. Wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanan bago mo makuha yon. Ang SALN before Ombudsman Martires was, it was made... At for your information mga kababayan tungkol dyan sa SALN ng mga Duterte mga kababayan, matagal na palang nakuha mga kababayan ng mga dilawan, yung kampo ni Trillanes, ang SALN ni VP Sara Duterte at kay PRRD. Nakuha na nila mga kababayan. May narinig ba tayo
na sinabi nilang, mayroon silang nakita. Wala. So now, mga kababayan, bakit hindi yan nilalabas sa media? Kung nakuha na pala ng PCIJ pa, mga kababayan ha, yung media ng mga makakaliwa. Kung nakuha na ninyo kay VP Sara na salin, panahon na para halongkatin nyo ang salin na bangag at na tambalusdos at mga kongresistang iyan. Pati na yung ibang senador. Silipin natin. Public, no? Nasa online, you can download. Anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng salin? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung salin as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon yung kay Corona, mga kababayan, no? Kahit simpleng bagay. Yung kay Corona, mga kababayan, kaunting bagay. Di ba yung salin yan, 1,000 lang, mga kababayan. Tapos, sabi ni Santiago, Miriam Defensor, na sa dami ba naman ng mga bagay-bagay na yan, pwede mong kamali dyan sa salin, mga kababayan. Pero, kapag hindi nga umabot yun sa milyon nata yun, mga kababayan. Basta maliit, pero ginawa nilang technical. Hindi yun nag-constitute, mga kababayan, ng plunder, pandarambong. Pero dahil may mali, mga kababayan, sa pag-file ng salin, mayroong kulang, kinonvict nila si Corona dun sa impeachment, mga kababayan. Ayun, namatay sa sama ng loob. Wine-weaponize. So, siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon. Sila na lahat. Paano ba masisiguro ng publiko ho natin, sila ang animal, mamamayan ho natin na nagbubuwis, di ba? Nagbabayad tayo ng buwis na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo. Imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nagkakap ng ganito. Pero, and yet, pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Yan, mga kababayan, sa ngalan na pagpirma ni BBM dyan. Isa na yung maliwanag, mga kababayan, na pagkakamali ni BBM. Na pwede niyang i-impeach na yan, mga kababayan. At ang inaantay natin, yung Korte Suprema, mga kababayan, wala pa rin. Diba, February nila kinomplain yun, mga kababayan, wala pa rin resulta kung na yung petisyon na para gawing unconstitutional yung 2025 budget. Hinulugan ng Korte Suprema, mag-iisang taon na. Ano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari For the past 3 years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi 3 budgets yan. Walang alam. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na in-introduce mo yung reform, at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, yan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito. Mangungutang yan ang kanilang super weapon, mga kababayan. Di bali, uutangin na naman natin yan. Tapos nanakawin, mga kababayan. Sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Yung sungay. Pero ang revenue natin, parati tayo may shortfall.
So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na Yan kasi, mga kababayan, di ba? Mas malaki ang natin budget kaysa sa kinikita. Dahil, paano lumaki? Yung mga insertion nila, mga kababayan. Base doon sa computation ni Marcoleta, yung mga unnecessary, mga kababayan, mga insertion ng ganyan, taba, sabi ni Marcoleta, mga kababayan, fats na hindi na needed, umabot sa 1 trillion plus, mga kababayan. So kung tatanggalin mo yun, hindi na tayo uutang. At mostly, mga kababayan, yung mga insertion na over 1 trillion plus, dyan sila magnanakaw. Hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At kaya nga, saan ginagastos? Yun nga, sabi ni Senator Marcoleta, over 1 trillion ang napupunta sa mga kapritsuhan ng mga magnanakaw, mga kababayan. Yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba. Yun yung proseso ng transparency. So, kailangan makita ng taong bayan. Kaya yan dyan sa ICI, babalik na naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So, paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko, o taga-executive na kumita ng salapi. So, napakahalaga yan dalawang bagay, transparency and accountability. Kung ang leader mo nagsasabi, hindi aabot, sigurado siyang hindi aabot sa Office of the President, dun pa lang sa bagay na yun, may problema na tayo Kasi hindi pa tapos ang proseso, di ba? Pero nag-render siya ng judgment. Nung linabas niya yung information na 15 contractors, bakit 15 lang ina-identify niya? Bakit tapos, so much lang na project? 15, provided mga kababayan na naglabas ng 15 na selected. Isa lang din ang nag-focus, mga kababayan. Diskaya lang ang finocus. Bakit Bulacan ang ginawang proof of concept ng operation? Samantalang all over the Philippines, mga kababayan, malawakan. Bakit hindi sa probinsya niya, sa Ilocos Norte? Oo nga, dahil matatamaan si Sandra. Actually, parang papunta na ata doon Kaya nga, ginorgor, mga kababayan in-stop nila ang hearing. Si Mayor Magalong kasi na-mention na yun na papunta na pala doon si Magalong and then nagurgur si Magalong, mga kababayan. Sa tingin natin sa pilitan yung inalis si Magalong, mga kababayan. Yun ang dahilan kung bakit naalis siya, dahil papunta na sa Ilocos Norte ang kanyang investigasyon. Ang Ilocos Norte ay meron din malalaking pinaglagakan ng pondo for flood controls. Flood controls. Tapos, di ba, Sunwest ang sinasabi nila, bakit hindi kayo pumunta sa Bicol? Bakit hindi nyo tingnan ano nangyari sa Bicol? Ano nangyari sa Marikina? Puro diskaya. Yung 6 na deputy speakers, lahat yan kasama dyan Pero hindi na rin ata sila nakikita ngayon, Doc. Precisely. So, anong nangyari? Bakit ang pinupunto? So, kung titingnan mo kasi, may nagkukumpas. At yung nagkukumpas, sino ang nagkukumpas? Dito tayo tumingin. So, lahat naman tayo doon titingin. Meanwhile, yung ibang probinsya, there are 82 provinces, right? And so many, if you look at Luzon, Visayas, and Mindanao, mas yung Inuna pa nga ang Davao City, mga kababayan, sina Magalong at si Vince Dizon. Wala silang nakitang ghost project. Kinorelate mo siya dun sa basin system ng Pilipinas, mas maraming river basin sa Luzon. So technically, mas mataas ang probability ng baha. So titingnan mo lang siya, bakit hindi Pampanga? Di ba? Ang dami-daming bakit. So nung release yung impormasyon na may 15 na sila yung nakakakuha ng malalaking proyekto, doon pa lang sa simula, sinabi mo na hanggang dito lang tayo Kaya nakikita mo ang daloy ng ICI hanggang dito lang tayo. Plus pinutol pa ang Senate Blue Ribbon Committee. Pinutol. So again, Paul, nakikita mo ang sa tuwing mga kababayan mayroong mga significant na mga revelations, pinuputol, mga kababayan.
Nagkumpas sa House, dun sa Infra Committee. Tapos, talagang sa House, mga kababayan, ang talagang nag-effort na stop na itong investigation na ito si Sandro Marcos! Sa Ilocos Norte, na kung saan, mga kababayan, sandamakbak ang Vizcaya. Ang nangyari dun sa Infra Committee, Itigil na lang daw. binato Itigil sa ang kasal. Senado at binato sa kasama na si Duterte nung panahon ni Duterte. Nangyari Oo nga, no? Ang focus sila, sinabilyar na. sa Senado, wala ka nang naririnig dun sa mga congressman na sinabi. Tapos, ang nakakatawa dito, hindi nila maintindihan how to handle Vizcaya. Diba? Hindi mabigyan ng witness protection, hindi papunta-punta na sa DOJ hanggang sabihin ng mag-asawa ay hindi na kami magko-cooperate. Tapos sasabihin may pinoprotectionan. Sino ba nagprotection? May pinoprotectionan. Kasi kung talagang gusto ninyo to go to the bottom of things, dun pa lang sa ano bang distrito yan? Ano bang distrito si Saldico? Anong distrito si Momo? Anong distrito si Grandioso? Anong distrito? Momo? Ang dami yan. Pero doon ka lang mag-concentrate doon sa inner core ni Speaker Romualdez. Ano ang inner core ni Romualdez, mga kababayan? Inner core niyan, puro pera. Kita mo na kaagad eh. Utak ng pera. So, Repa pips. hindi ako naniniwala na may magandang patutunguhan ang ICI. Prof, nakakapagtataka rin po ba, dahil sabi nyo nga po, may kumukumpas, tapos ngayon, parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga Vizcaya kay Senator Bongo at ngayon si Bongo, mga kababayan, no? koneksyon ng mga Vizcaya doon naman po sa mga Villar. Oo, makikita mo bakit pa, 'di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, na hindi pa tapos kay Patalon-talon. Hindi pa Napunta agad kay mga kababayan, kay Senator Bongo. tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa Natutumbok. naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na, jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Oo. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Doon sa district na nagpa-park, di ba? Dalawang klase yon, park at saka, ano yung nga yung isa? Letter S? S. Pinapark at in Sa yung S. dalawa. Sagasa! Nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yun? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco. At yung bilihan ng budget, mga kababayan, is already graft. Pero ang hinanap lang niya kasi si Saldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. Circle na tambalos-los. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card. Ito, 15 kontratista. Ito, ang mga projects. Ito, this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh. Diba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Isang malaking pambubudol. Correct. Agree kami sa'yo, Miss Malotikia. Kasi we spend so much time, resources in What do you expect? Mambubudol from the start, mga kababayan. trying to ferret the truth, but we're not getting it.
simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong Nakuha, sa no? ilalim ng No transparency. liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na, uy, ito, parang lumilinaw. Papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house, pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman at ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Natural death. Oh, ang ending nito mga kababayan, walang makakasuhan, walang makukulong, o kung may makakasuhan mga kababayan, makakalaya din. Makakalimutan lang din. Pero wala na. Water na mga kababayan ang ating bilyones, trilyones. Fortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? Yan si Diskaya, yan. Sigurado na yan. Basta yan, siya ang ang center of the show mga kababayan. Tapos, si Zaldico, kung uuwi siya, siguradong kulong yan. Sacrificial lambda yan. Kaya nagtatago na mga kababayan. Si Tambaluslos, i-absolto yan ngayon pa lang. Ngayon pa lang, parang naglo-lawyer na yung mga bangag mga kababayan, yung Palasyo Malacanang, iba pang mga ahensya. Talagang dinidepensahan na si Tambaluslos. Ang gagawin nila kay Tambaluslos, i-absolto nila ngayon pa lang. Parang deja vu na naman tayo. Pero Deja vu. malala. Kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon. Blue Ribbon chair. Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon chairman. And after they were removed, look what happened, 'di ba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Dahil wala na siyang tiwala mga kababayan dyan sa totoo lang wala na siyang tiwala sa gobyerno. Sino namumuno ngayon. Dahil sila nga nang pinagbintangan mga kababayan na parang sindikato na, tapos doon siya hihingi ng tulong. Okay. Why? Hindi siya safe. Not safe. Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Jinggoy, not safe din. Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc., etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto kong malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo doon sa pinagparkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. See? Graph na yan. Corruption. Klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung... Tapos normal na yung gawain sa Kongreso mga kababayan. Kung normal lang yan sa kanila, meaning normal lang ang kurakutan. Tapos walang aamin mga kababayan. Lord. Kaya nga, nararapat na magalit na ng mga tao mga kababayan, no? Tapos ito pang AFP, itong AFP mga kababayan, aminado na ang mga congressman mismo na normal lang sa kanilang ganyang mga bagay, which is corruption yan mga kababayan. Ito pang AFP, ang kanilang gigipitin, ang kanilang mga kabarong mga nagretiro na mga kababayan na nagreklamo dahil sobrang kurakot na ng bansang ito. Tatanggalan pa nila ng mga kababayan, pension dahil nagsasalita.
Langya. I forgot the term he used, yung sharing or something. Sagasa. Yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Diba? Itong mga DE ng Bulacan, etc., etc., oo, nakakashock ang mga sinabi. Nakakashock. Pero ilang district engineer ang ganyan. Wag All mo over the sabihin sa akin Philippines. sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico, walang ganyan. At hindi mas malala doon, wag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Rivera, Martin Rivera. Be my first lady. Kinantahan pa naman si Admiral niyan, mga kababayan, ni Martin Rivera. Nadamay patuloy. Romualdez. Hindi mas malala. Pag mo sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White, yung mga yun yung mga personalities na yun, sa Pampanga, di ba? Tapos i-correlate mo yan sa ilang bang legislator ang kontratista o merong member ng pamilya na kontraktor. Nandiyan na si Senator Ping Lacson. Malingding. Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Wala ni isang pangalan, mga kababayan, ang nabanggit, 67. Sinabi niya, almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Diba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Ginagawang siya nga. Pinapakita mo, meron akong ganyan. Tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? PR game. Nalala ko nga, Prof, yung sinabi ni Vice President Sara na itong nangyayari ngayon at itong ginagawa nila. Pati si Magalong, mga kababayan, wala rin na pangalanan, na talaga. Ang dami niyang alam. Tapos, bakit hindi nila pinurso, mga kababayan? Ngayon, tumahimik na. Slightly lang tumahimik, mga kababayan. Sana nga Magalong nga na mali yung sinasabi ng ilan na ginagamit mo lang yan para sa political career mo sa 2028. Ang balak daw, mga kababayan, parang i-tandem siya, mga kababayan, ni Leni Robredo, kung papayag si Leni. Robredo, Magalong, tandem. Zarzuela lang. Sana nga, hindi. At, Yeah. Prof, agree po ba? Kung gusto mong tumakbo, Magalong, doon ka kay Sara. Mag-senador ka lang. Para O congressman. Mas mabuti, mga kababayan, congressman, ikaw ang tagabantay doon. Pin po kayo kasi naalala ko nung O ikaw ang gagawing Speaker of the House kapag mananalo si Sara. Go, Magalong. Naiintindihan namin kung ngayon mukhang takot kang ng pangalan dahil alam mo naman bangag ang kalaban. Hawak nila lahat. Pero sa 2028, sige, ikaw mag-House Speaker, Magalong. Sabi rin ni VP Sara sa mga nakaraang ambush interview, sinabi niya na itong investigasyon na pinangungunahan nga ni President Marcos sa pamamagitan ng ICI ay parang magiging excuse lang yan ni President Marcos para sabihin nila sa publiko, oy, may ginagawa kami, may ginagawa yung administrasyon kaugnay dito sa mga korupsyon, sa mga maanumalyang proyekto. Alam mo, Jason, all of these things are essentially trying to reboot the presidency. The institution, trying to reboot so that they can claim that I stood up for something, I fought for you, di ba? May kalinga ako, nararamdaman ako ng tao. Those are the issues against him in the first 3 years. And after 3 years in the midterm, after the result of the midterm, you now realize, what did I stood for in those first 3 years? Saan ako makikilala? I mean, for a Marcos to be known as a magnanakaw, corrupt buster, corruption buster is a novelty, okay? So, if you call a spade, when you say corruption, sa ating kasaysayan, Marcos, no? Tumatatak sa isip ng taong bayan ang pangalan ng Marcos. Imagine if you're leading this anti-corruption crusade by Mr. Marcos, then you are pivoting to something
that you can Pivoting. claim as part of your legacy, that I stood up and fought corruption, and in fact, di ba yun ang narrative nila? And in fact, ako nga ang nagsabi eh. Paano naman ako makakasama dyan? Ako ang nagsabi. Oo. Di ba? Actually, Yan ang Prof, narrative nila. sinasabi rin ng spokesperson ni Yuse Claire, lalo na kapag may mga tumitira o mga kritiko ang administrasyon, sinasabi niya, tingnan, parang sinasabi niya na si President Marcos o yung administrasyon lang ni Pangulong Marcos yung nakagawa nito na nag-open up ng investigation patungkol sa mga maanomalyang proyekto na hindi daw nagagawa ng past administration. So parang na-connect ko lang dun sa sinasabi ni VP Sara na ginagawa itong excuse para meron lang sila, may masabi lang sa publiko May na may masabi nagagawa lang. sila. Kasi with all the powers of the president, you can really clean this up. But he's not doing that. He created an independent commission and now he's saying malayo yan sa office of the president. How can he even say that? Diba? So, makikita mo sa umpisa pa lang, para tayong nabubudol na naman. Nabubudol na naman. O ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.